Hindi ko po alam kung ano talagang nangyari doon sa sa loob mismo kanilang paaralan. Ma'am, sandali ha. Naririnig na po namin kayo, kaya lang mahina pa. Pwede bang palakasin yung audio dyan? Ilapit po nyo sa bibig nyo yung mic. Sige po. Ano po ulit yung tanong? Bali yung tanong po ay ayon sa inyong nalalaman, ano po yung nangyari kina Yancy nung araw na iyon? Doon sa paaralan po, hindi ko po talaga alam kung ano pong nangyari sa kanya. Kasi pumunta na lang ako doon mga bandang 10:00 na po ng umaga at hinahanap ko po ang anak ko, kung nasaan, kung nasaan siya, kung nakalabas ba sa paaralan o nakatakbo pa. May tinatanong pa nga akong mga estudyante doon na may na nakilala kay Joyansi, na nasaan na si Joyansi, kung nakita ba niyo siya. Yun lang po. Hindi ko po alam talaga kung ano talaga yung nangyayari. Pero Paano nyo kahapon, po nabalitaan na may nangyari ng masama? mga alas na po ng umaga, pumunta agad Sige ako sa po. hospital. At hindi ko po alam yung anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot na po, hindi na po nadala sa ospital. Anak ko na pala yun. Kaya yung dalawang bata yun. Anak ko pa pala yung isang bata na nandoon na patay na po. Hindi So na po ni hindi po umabot sa ospital. Opo, hindi na po nasubukang gamutin dahil sa eskwelahan pa lang nabawian na po siya ng buhay. Opo, hindi na po dinala sa ospital kasi kung buhay. Yung dinala nila yung pwede pang ma-survive daw. Ma'am Jeneline, inuulit ko lang po yung taus-pusong pakikiramay po naming lahat dito sa komite, sa inyo at sa buong pamilya ninyo. At yung commitment po namin magdala ng hustisya sa inyong anak at pamilya at proteksyonan yung iba pang mga bata sa mga susunod na panahon. Tanungin ko rin po ma'am si Sir Jamie kung online din po sila mula sa ibang lugar. Sir Jamie, online po ba kayo? Ang papa din po ni Yancy. Or baka nandyan din po malapit sa inyo, Miss Jeneline. Ayan po, Sir Jamie. Upay nga aga po kahit napakalungkot na panahon. Kayo po sir, may dagdag po ba kayong nalaman tungkol sa mga pangyayari nung araw na iyon kina Yancy? Sir, hindi po namin kayo marinig. Pakilapit yung mic sa bibig nyo. Yung bata po, hindi pa po kapatid. Tapos, yung anak ko, yung panganay kong babae, nagano sa atin pa. Yung tanong, yung tanong, yung pa sa paralan, kasi may nagpaparilan doon. Yung pagkagad ako, pagdating ko doon, hindi ako pinapakit sa panaydit. Doon lang ako sa labas, tanong sa mga kaklase niya kung nakita pa nila yung kaklase niya si Julian. Tapos, yung iba, sabi nila, hindi namin nakita. Yung isang classmate niya, sabi niya, nakita niya pinakatag ko. Sabi ko, kakaroon din sa classmate niya. Hanggang alas 12 na, tumawag ako sa bahay, wala pa din sa bahay. Wala kinatahan na ako. Nagpunta kami ng hospital ng asawa ko, naghiwalay kami. Hanggang alas 2 na kayo makapalig ng salaran. Pagpalig namin, may taga doon sa amin, hindi na sa loob ng jeep. Tinawag ako. Sabi niya, hindi Sir, namin yung pakilapit yung mic sa bibig nyo.
sa akin, nagkita ko yung anak ko. Patay na yun. Sir, lubos po kaming nakikiramay sa inyo at sa buong pamilya ninyo. Medyo po mahina yung audio nyo, pero tama po ba yung narinig namin na si Yancy po ay panganay niyong anak, tapos nabalitaan nyo na may barilan sa eskwelahan, kaya pumunta kayo doon. Pero hindi nyo po siya kaagad nakita. Bandang 12 noon nyo na po siya nakita, tama po ba? Nasa ospital na? Hindi na po namin kayo marinig, sir. Baka pwedeng ayusin din yung audio dyan at ilapit talaga yung mic sa bibig nyo. Hindi na po ma'am nadala sa hospital, ma'am. So tulad nung sinabi ni Miss Janeline kanina, hindi na rin talaga siya nadala sa ospital. Nandun na lang talaga sa eskwelahan. Sige po, Sir Jamie. Sa pagpapatuloy po nitong hearing, tatanungin naman po namin yung ibang mga pamilya ng mga nasugatan. At sige po. Ma'am Jamie, Ma'am Jamie, sana manatili po kayo dito online sa ating hearing. Madam Gusto ko Chair, rin pwede ko po, matanong? Senator, bago po si Senator Raffy, isang follow-up question sa ngayon, Ma'am Jamie. Kumusta po si Yancy bilang isang anak, bilang bata? Ang bata po, masayahin siya. Mabait. Simple lang siya. Simple lang yung pangarap niya. Hindi naman po siya, basta Ano po masaya yung- sa anak ko. Tahimik lang siya. Hindi naman siya pala away. Para kaibigan siya doon sa gusto rin niyang kakaibiganin. Pero hindi naman siya sa mga hindi niya gustong kaibiganin. Hindi naman yun nang aaway ng mga kaklase niya. Tahimik lang yun. Tahimik lang yun yung anak ko. Hindi yun pala away. Yun lang po. po, Miss Janeline, at ngayong nawalan pa kayo ng ganyang napakabait na anak, meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating gobyerno? Yung gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo. I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yun lang yung sabihin ko. I agree with Tolfo. He said a while ago,
na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila, hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Yun lang. Opo, Ma'am Jeneline, kasabay nung pakikiramay namin, nakikinig talaga kami sa inyo at lahat ng mga sinasabi nyo, pati yung mga suggestion nyo, ay matinding pag-aaralan po namin nitong aming Senate Committee on Women at pati ng ibang mga komite dito sa Senado. At meron din pong follow-up question sa inyo nga si Senator Raffy ngayon bago natin tanungin yung mga pamilya nung dalawang batang nasugatan. Senator Raffy. Ma'am Jeneline, magandang umaga po. At bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay. Isang katanungan naman po, simula po nung mangyaring insidente, meron ho bang lumapit sa inyo mga taga-ahensya ng ating gobyerno para mag-extend po ng ayuda o tulong? Meron po ba, ma'am? Po, Financial man o kung tumutulong. ano pa man yun? Meron po? Mayroon po, maraming tulong po from government, from private sector. Marami po, marami. Private sector po? Ang tanong ko po, mula sa public, sa gobyerno po, meron ho bang taga-gobyerno? Kasi po, sa ilalim ng RA 9344, Juvenile Justice Welfare Act, meron po doon as amended na dapat meron ding ayudang matatanggap ang mga victims na kagagawan nito mga CICL, pamilya man at mismong biktima. Yun po ang ibig sabihin, wala ho bang pera, ayuda na ipinarating sa iyo ng ating gobyerno? Po, po. Bukod sa private, sabi niyo po mga private individuals, pero po yung gobyerno po natin, meron po ba? Mayroon Alinsunod po dun sa RA 9344 na kung saan dapat yung victims of crime ng mga CICL dapat merong matatanggap na ayuda. po. Meron po ba? Saan galing po? Ano pong ayuda natanggap nyo? Meron na po ba? Yung Lahat halimbawa po, pagpapalibing, yung sa burol, Opo, puro at saka sa libingan po. sino po nag-provide po noon, ma'am? Kanino, saan galing po yung binigay sa inyo para sa burol at pampapalibing? Private individual ho ba yun o mula sa ating gobyerno, ma'am? Galing po kay yung ano po namin, yung sa libingan po namin, galing po kay FM Romualdez po, kay Marty Romualdez po, yung ano, yung libingan at saka yung ano po, yung funeral, lahat na po galing po sa ano, from DSWD and Tingog po. So ituloy po natin yung pakikipag-usap natin sa mga pamilya ng mga nasugatan naman. So nandito nga po si Miss Janica na kapatid ni Jeric at saka si Sir Rolando na napapaniki. Pwede niyo po bang i-update ang komite at ang publiko? Kumusta na po yung kalagayan no ni na Jeric at saka ni Kay ngayon sa ospital? Kailan po ba sila madi-discharge? Yes, Sir Rolando. Sa ngayon, ma'am, hindi pa sinabi ng doktor kung kailan pwedeng lumabas sa ospital dahil pinahihilom pa yung sugat niya dito sa harap. Opo, ano po yung sugat na sinapit ni Kay? At baka gusto nyo rin pong ikwento sa amin, Sir Rolando, dahil tulad ni Chris Lawrence na siya naman ay namatay. Siya po ay binigyan ng pinakamataas na pagkilala ng Boy Scouts of the Philippines dahil ginamit ni Chris Lawrence yung katawan niya para pilit isara yung pinto at iligtas yung mga kaklase niya. Gayon din po si Kay na sinasara niya yung pinto ng kanilang classroom para naprotektahan din yung mga kaklase niya. Kaya natamaan po siya. Pwede niyo po bang ikwento sa Nang amin? pumutok yung baril sa kabilang room, naglakad yung suspect dalawa papunta sa kanilang classroom. Pagkatapos,
biglaan niyang isinara. Yung Ni Kay sinara po. niya yung pinto. Saka naman binaril siya. Tagos dito, gunshot point na bintre, tagos dito sa kabila. So May pasok po sa siya balakang. tinamaan, Opo. dito. So pasok sa balakang, nasaktan pa yung private parts niya and then tumagos pa sa hita, kabilang Dito sa hita. kabila. Pagkatapos, binuhat na lang siya ng mga kaklase niya palabas ng ng paaralan. Dahil hindi pa naman dumadating ang pulis eh. Ang gaano pong katagal bago dumating ang mga pulis? Hindi ko tansya talaga dahil sa hindi niya yung talagang kung ilang oras o ilang minuto dumating ang mga pulis. Sige po, itatanong din po natin sa PNP Region 8 mamaya-maya. Kilala po ba ni Kay yung dalawang namaril sa kanila at mga kaklase niya? Kilala daw niya sa mukha lang. So hindi sila personal na magkakilala or magkakaibigan Hindi po. or magkaklase? Hindi po. Okay. Dahil sa kanilang classroom, isa lang siyang nabaril eh. Dahil pinotektahan niya yung mga kaklase niya. Isinara niya yung pinto. Tulad ni Chris Lawrence, si Kay ay isa rin pong bayani. Dahil kung hindi niya daw isinara yung pinto, marami silang nababaril. Dahil sa kanya maraming buhay pa na bata at malusog pa sa kanilang pangangatawan. Pakipahatid po kay Kay, Sir Rolando, yung pagbati po, pagpupugay naming ng buong komite, lahat. And anong klaseng bata rin po si Kay? Hindi lang siya pangalan sa balita. Anong klaseng tao yung anak po ninyo? Mic nyo, sir. Yung anak ko naman po, yung bait yun. Katapos masayahin. Nung mabaril nga siya nasa hospital ng puntang ko tatawa lang yun. Maski nagdurugo yung sugat niya dito nang tingnan ko Grabe, ang lakas ng loob pa rin niya. Durugo din yung sugat dito at saka dito sa tumatawa lang siya Kasi nandun ako sa farm, itinext pa ko niya na may sugat daw siya, 2. Dahil nang masugatan siya, kinuha niya kagad yung yung cellphone niya. Nag-text siya sa akin. Grabe, believe. Nag-communicate pa sa inyo. At siguro sa pagtawa niya, pinagagaan pa yung loob niyo sa gitna nung napakalaking trahedyang pong iyon. Siguro po, ma'am. Opo, sir. Miss Janica, si Jeric naman po na kapatid nyo, anong klaseng tao yung kapatid ninyo? Si Jeric po ay mabait po siyang bata tapos friendly. Magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung grade 8 sila. Pero yung best friend niya is yung Nash, yung grade 8. So best friend pa niya, Opo. si Elias Nash at kaibigan din niya si Elias Rod. Opo. Naging kaklase pa sila. Opo. Pero binaril siya. Opo. Anong nangyari? Kasi nung time daw na yun, class hour po kasi yun. Tapos pinakuha sila ng sketchpad ng teacher nila para mag-drawing. Tapos nakarinig po sila ng parang biglang sumabog. Tapos hindi po nila pinansin agad kasi malayo pa daw yung sound. Pero po sila napaisip kasi papalapit na daw yung sound, yung barrel. Tapos biglang may mga estudyante nagtakbuhan, tapos may sumisigaw na barrel daw. Tapos nung time na yun, sinabi ng guro nila, magtago na daw sila doon sa likod, which is doon sa may bintana nila, malapit sa desk ng teacher nila. Tapos after nun, dumapa daw si Jeric, sabi niya sa akin. Tapos sumilip siya sa may bintana, nakita niya yung dalawang suspect, yung Rod, tapos yung Nash. Pero yung Nash nakamask daw. Tapos si Nash lang yung nakita niyang may dalang baril. Tapos after nun, pumunta daw sa kabilang classroom yung dalawang suspect. Tapos sinabihan sila ng teacher nila na lumipat daw sila Jeric ng pwesto. Tapos nung lilipat na si Jeric, hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya,
binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. So pinaril siya ng dati niyang best friend Opo. at kaklase. Sus Marios. Ano pong mga sugat ang natamo ni Ano po, Jeric? dito siya nabaril sa likod, tas tumagos dito, tas natamaan yung dito niya. So binaril sa likod, Opo. tumagos sa leeg, and Tas then dito po. tumama pa sa Opo. baba. Inopera siya kahapon, di ba? Opo. Kumusta na po yung kalagayan niya at Med- alam niyo na po ba kailan kaya madi-discharge? Wala pa pong kung kailan i-discharge. Kasi kahapon pa lang siya naoperahan. Tapos inobserbaran din po kasi yung dito niya may fracture. Fractured yung baba niya. So yun po yung inoperahan kahapon. So may reconstruction na nangyari. Opo. Kwento po ba sa inyo ni Jeric? Nakababatang kapatid niyo siya? Opo. So kayo po ay ate ni Jeric. Kwento ba niya dati or kahit pagkatapos ng pamamaril kung anong klaseng mga tao itong sina Elias Nash at Elias Rad at pareho lang ba nung umagang yon or nagbago ba sila bilang mga tao sa tingin po ni Jeric? Sabi po ni Jeric sa akin, dati daw, hindi po, masayain daw po yung si Nash, tapos joker din daw po. Kasi may circle of friends po sila niyan. At saka, nung time daw na yun, yung pamamaril, after no, before nun mangyari, umattend daw ng flag ceremony si Nash. Tapos, nagtanong pa siya nun kung nasaan yung kaibigan nila. Hindi si Rad, yung iba nilang kaibigan. Tapos, parang nagduda daw si Jeric nung time na yun kasi parang iba yung mood daw ni Nash nung time na yun. So napansin Opo. ni Jeric na iba ang mood Opo. ni Elias Nash kumpara sa pagkakilala niya. Opo. So parang tuloy nagkakutob siya na may iba. Opo. May iba. At kanina po, Miss Janica, binanggit ni Sir Rolando, hindi niya alam gaano kabilis nakaresponde yung pulis sa Tacloban. Anong tingin mo, Miss Janica, ng pamilya niyo dun sa law enforcement response so far? Ay po ninyo. Hindi po namin talaga alam kasi may pumunta lang po kasi sa bahay namin tapos yung barangay tanod namin sinabi na may pamamaril daw na naganap sa sa high school kasama yung kapatid ko daw na baril. Tas nun umalis agad si mama at si kuya tapos yung babaeng sumaklolo sa kapatid ko hinanap yung bahay namin tapos nakita nila sa labas tapos sinabihan si mama na nandun na daw sa AC Jeric kasi nung time kasi na nasa eskwelahan sila nung lalabas na sila inakay siya ng mga kaklase niya papalabas. Tapos nung nasa gate na sila, naglalakad. May video po yun, naglalakad sila. Tapos pagpunta nila sa may kalsada na, pumunta sila sa may isang shop ba yun. Tapos sinabihan sila na wag dito kasi may bata daw. So hindi pa tinanggap dun sa unang shop? Hindi, may Wow. video din po yun. Opo. May nagpa-vlog kasi. Tapos, pumunta na lang sila sa katabing, sa may water station. Tapos, may dalawang senior student. Tinakpan yung sugat niya dito. Tapos, mabuti na lang, may babaeng dumaan, nakamotorsiklo. Sinakay siya agad dun sa motor. Single na motor. Tapos, sinatid sa hospital. Tapos, tinanong ko din po siya kung walang tumulong sa kanya, ganun. Sabi niya, wala daw kasi nagbi-video lang yung mga tao daw. Diyos ko po naman, paalala sa lahat ng nakakarinig dito at lalo na online. Pag ganyang trahedya, tulong muna bago video, no? Yung totoong buhay muna bago yung virtual. At yung babaeng yon na nagsakay sa kapatid nyo sa motor, siya rin yung binanggit mo kaninang nagbalita sa inyo na may Opo. barilan pala sa school. Opo, hinanap yung bahay namin. Mabuti pa siya at hinanap pa kayo sa bahay. Okay po, para nakapunta si mama nyo at yung isa pang kapatid Opo. ninyo. Now, Miss Janica, tulad po ni Miss Jeneline kanina, nakita nyo naman, kayo ni Sir Rolando, ang dami pong government agencies na kasama natin ngayong umaga. Meron po ba kayong mensaheng gustong ibigay sa kanila dahil sa trahedyang ito? Gusto ko lang pong mensahe is sana mabigyan ng
pustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Tapos, gusto ko rin pong ipahayag na sana po hindi sila yung mga tao po sa social media gumagawa ng mga fake news about namatay daw yung kapatid ko. Tapos ginamitan nila ng AI yung picture niya kasama siya sa mga namatay. Tapos pinapakalat nila. Lalo na po yung ibang content creator, ginawa nilang content yung kanyang bagay. Grabe. Sa pamilya nyo, sa lahat ng pamilya, hindi naman ito content, no? Opo. Totoong buhay to, trahedya sa inyong mga mahal sa buhay. Parang again, sa lahat ng nakakarinig, lalo na online, aral po ito sa atin. Pakikiramay muna, pakikipagkapwa muna, at lalong wag pasinungalingan ng isang bagay na napaka-terrible na. Kayo po, Sir Rolando, meron din po ba kayong mensaheng gustong ibigay bilang pamilya ng nasugatan sa amin pong lahat ditong Yun din taga-gobyerno? Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Salamat din po, Sir Rolando. Yun lang. At saka nagpapasalamat ako sa DSWD, sa Secretary ng DepEd, kay Tingog, kay Martin Romualdez at kay Mama Marte sa binigay nilang suporta, at saka sa Red Cross po. Narinig na po. Yun. Okay. Rinig Sige po. Dinig na po. Tuloy po. May banggit po kanina na wala pong yung batang namaril po ay isa ding biktima. So, sino yung mananagot? Sino po yung dapat managot? So, gusto ko pong managot yung mga magulang niya at yung guardian niya, lahat. Lalo na yung may-ari ng pusil, may-ari ng baril. Gusto po ko po yung managot. So, kuya, yung bata ay isa ding biktima. So, sino yung mananagot? Sino yung mananagot? So, yung yung parents niya, yung niya, yung may-ari ng baril, yun yung mananagot. Kasi siya yung nagturo ng kanyang pamangkin sa kung paano gumamit ng baril eh. So, maintindihan ko naman po yung pinagdaanan ng bata eh. Bata, oo nga, bata. Yung nakapatay. Pero, anong point kung bakit siya nagkaganyan? So, yung guidance, proper guidance nga. So, yung dapat managot yung parents niya, yung niya. Yung tita niya, lahat. Nasa paligid niya. Yung mananagot. Kung hindi man parusahan yung bata kasi biktima din yun. Oo, yun lang po. Samo nga salamat, Miss Hindi Jeneline. naman Sige po. yung anak ko, walang iniisip yun. Palagi, walang iniisip yun, kundi kabutihan lang para sa kanya, kabutihan. Kabutihan sa mga kaibigan niya, kabutihan. Hindi naman yun marahas yung anak ko. Iniswerte yun. Yun lang po. Kaya may nagsabi kaninang innocent Sige po. lang ang biktima din yun. Oo nga. May point na biktima yung bata. So, yung mananagot yung mga magulang niya, yung parents niya, lalo na yung may maari ng yung armas, may maari ng baril na yan, yung mananagot. Yun lang po. Salamat po. Maramo nga salamat din, Miss Jeneline at saka Sir Jamie. Muli po nakikiramay po kaming lahat talaga sa inyo at buo niyong pamilya. Pati po yung mga bata ay mananagot. At opo, dinig na dinig po namin yung panawagan nyo na mananagot din yung mga magulang o adults na mayroong responsibilidad dun sa dalawang batang iyon.